Hello po mga kababayan, mga manoy, mga manay, si Dante Maravillas po to, Bicolano, vlogger, broadcaster from Albay. O ngayon, dito pa rin tayo sa issue ng impeachment trial. Umami na po si Bato de la Rosa na siya pala mga kababayan, yung pinanggalingan ng kumakalat na kill impeachment resolution sa Senado. Ayan, breaking news ngayon. Former top cop turned senator turned lawmaker Senator Bato de la Rosa confirms that the draft resolution seeking the de facto dismissal of the impeachment trial against Vice President Sara Duterte came from his office. The measure, which is being circulated now among senators, was initiated by de la Rosa himself. Galing yon sa office ko. He admitted to reporters. Kita ninyo mga kababayan. Kaya pag hindi po natuloy ang impeachment trial laban po kay Sara Duterte, isara na natin yung Senado kasi pinamumugaran ng mga termites, mga anay sa liponan, mga kababayan, ang namamahay dyan sa Senado, i-abolish na natin yung Senado. Mag people power po tayo, inutil na yung Senado. Mga kababayan, that is an intra-constitutional course of action, sabi po ng constitutionalist mismo na si Attorney Rene Sarmiento. People power daw sinasang-ayunan sa batas mismo ng Supreme Court. Noong i-people power si Erap Estrada, pinasumpa si GMA, mga kababayan, ng Supreme Court mismo. So kung ayaw nila ng constitutional process through the Senate, o di doon tayo mga kababayan sa kalsada natin ilaban. Suguroy na natin yung Senado mga kababayan. Yan pag hindi nila nasimulan ang impeachment trial at pinilit nila yung gusto nila. Pagtakpan si Sara Duterte, i-dismiss ang kaso without trial mga kababayan. O ngayon, si Jesus Cordero nagpapreskon. Inaakusan niya mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez na dinidiktahan daw sila. Narinig po ninyo siya, no? Narinig ninyo si Martin Romualdez na palabas ng statement, dinidiktahan yung mga senador. Gumagawa ng kwento mga kababayan itong si kabayang Chis Escudero. Wala tayong narinig na ganoon sa bibig. Wala kay Speaker Martin. O ito yung akusasyon mga kababayan kay Martin Romualdez, Chis Escudero. Ang mga kongresista tila nasasanay dikta ng Senado. Pues, kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Martin, Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi naman trabaho yan ng Senado. Sa Senado, hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Ito ang sagot ni Senate President Francis Escudero sa mga kritisismo ng ilang kongresista tungkol sa pagkakaantala ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagigibo ka ki balubagi kabayan. Ano nangyayari sa imo? Na-insecure ka kabayan kay Martin Romualdez? Si Martin Romualdez nire-respeto ng mga kongresista. Overwhelming support ang binibigay, ang tinatao kan mga congressman kay Martin Romualdez. Nagsisilos ka? Sabagay, dapat kang magsilos mananggad kasi mas matibay, mas oragon ining si Martin Romualdez kaysa sa imo. Nata, kaya niyang pasunodon dakulo na mga kongresista sa iyang agenda. Ibig sabihin lang, magaling na leader itong si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Very efficient yung passage ng mga batas sa Kongreso. Mabilis, excellent yung performance kumpara sa Senado. Na yung mga senador, 24 senators lang kamo, 24 mga senador lang kamo. Pero kumusta naman yung performance ng Senado? Insofar as the legislation is concerned. Yung mga senador, hindi po ninyo mapano? Hindi ninyo mapasunod? You see? Gustong sabihin kabayan, maluyang leader ka. Pero si Martin Romualdez, sala ining akusasyon mo. This is wrong. Your accusation to Martin Romualdez na dinidiktahan kayo dyan sa Senado. Naman kaming narinig na ganyan kay Martin Romualdez. Mali po ang inyong akusasyon. Kumbaga, yung mga congressmen, nakakapagsalita sila, hindi dahil siguro sa ininstruksyonan ni Martin Romualdez, kundi malaya naman sila na magsalita. Bakit hindi ba tayo malaya na magsalita? Kayong mga senador, di ba malaya din kayo magsalita? Mag-criticize
dito sa ating mga congressmen. Yun nga ang ginagawa ninyo eh. Pero ang tanong, kabayan, narinig ninyo na magsalita man lang ng masasama laban sa inyo si Martin Romualdez? Di ba hindi? At walang pagdidikta sa inyo. Kumbaga, itong mga congressmen belonging to majority and as well yung mga nasa minority, nagtatanong sa inyo, bakit naman inuupuan ninyo ng matagal? Ang bulta ninyo inupuan ng 2 months. Mas malala ka mo? 4 months ninyong inupuan ang impeachment case. Nasabit na sa inyo sa Senado, inupuan ninyo ng 4 months. Pagkatapos may magsisirculate mula sa opisina ni Bato de la Rosa, posing for the dismissal agad without trial, kill impeachment trial. You see? Ito po yung statement ni Martin Romualdez. Pakinggan po natin. Very respectful ang mga statement po ni Martin Romualdez. Yung sulat sa akin ni Senate President Vice Escudero is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed it. So that We leave it to the sound discretion. Pinababayaan kayo. Depende sa inyong sound discretion. Yan ang sabi ni Martin Romualdez. Ganon din yung mga congressmen. Belonging to the majority. Other than yung mga nasa minority, mga makabayan, ganon talaga sila magsalita. Laging may atake. Hindi yun nasa control ni Martin Romualdez. Yung isipan ng mga militant, militant congressmen. Anti-Marcos, anti-Martin Romualdez din yun. Kaya nga na minority. Pero yung mga majority members ng Congress, wala kang marinig na ganon. Na dinidiktahan kayo. Lahat naman sa mga congressmen, sinasabi tulad ng sinasabi ni Martin Romualdez, we leave it to the, ang bula niya, ining si Chis Escudero po. Naghanap nin daylan, naghanap nin mababasol, naghanap ng masisisi. Kayo yung remis po at walang pagdikta sa inyo. Ang Kongreso, lalo na si Speaker Martin Romualdez. Inapakalinaw yung sabi ni Speaker Martin Romualdez. Iniiwan nila yung impeachment case na sinabmit nila dyan sa Senado on your sound discretion. Tapos sasabihin ninyo, dinidiktahan kayo. Kailan kayo dinidiktahan? Tapos sasabihin ninyo, inupuan ng Congress for 2 months. Kayo, ilang buwan ninyong inupuan? Nagbakasyon kayo habang sumusweldo pa rin. From the taxes of the Filipino people, 4 months ninyong inupuan. Naghanap kayo ng dahilan, ng masisisi. Ito si Martin, napakalinaw ng kanyang statement. Mga kababayan. The Senate President outlined the priority measures, like the measures that they would like to prioritize first. So we have to respect the decision of the Senate President. Napakalinaw. Nire-respeto nila yung decision po ninyo. The decision of the Senate President. Nakarinig kayong mga masasamang salita wala sa bibig ni Speaker Martin. Kadangog ka. Chis Escudero. Di ba wala? Wala. Pagkatapos kayo, you're bad-mouthing Speaker Martin Romualdez. Inaakusa ninyo na dinidiktahan kayo. Kailan? Ang sinasabi ng mga congressmen, ang bola nasa sa inyo na. May obligasyon kayo under the Constitution. Ngayon, kung ayaw ninyo gawin yung trabaho, minamandato ng Konstitusyon, di umalis kayo na dyan bilang mga senador, mag-resign kayo lahat. Pag dinismiss ninyo yan na kaso na walang trial, dinirma ninyo ito, resolusyon na pinaiikot ni Bato de la Rosa, susugurin kayo dyan ng ating mga mamamayang Filipino. And we appeal to Speaker Martin Romualdez, the House Prosecutors, kay Laila de Lima, kay Risa Ontiveros, pangunahan ninyo ang mass actions. Papaligiran natin ang Senado, ipadlak na natin kasi inutil man lang, ayaw man magtrabaho. Ditanggalin natin sila by force. Ayaw nila sa santong dasalan. Gamitan natin ng santong paspasan, and people power is recognized by the Supreme Court as an intra-constitutional action. Ayaw natin ng ganyan. Mga kababayan, kailang inaaboso ninyo Sinasagad ninyo ang pasensya ng ating mga mamamayang Pilipino. Kayo na mismo ang lumalabag sa saligang batas. You see? O ngayon, mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung iba-ibang reactions ng ating mga congressmen. At saka pala, nag-react na rin yung Palasyo Malacanang. Kasi some members of the, yung minority bloc
at sa kayo mga militant organization, isinisisi sa ating Pangulong Bongbong kung bakit daw ganito yung kalagayan ng impeachment. Nag-react na rin po si Yusek. Si tinuturo, pinapahid sa ating Pangulo. Dapat daw sisihin, hindi lang si Senate President Chis Escudero, kundi mismo yung ating Pangulo. Sabi nga natin mga kababayan, abang yung ating Pangulo ayaw sa impeachment, ngayon, ay file na po at ang pumirma sa impeachment yung una, si Sandro Marcos, hindi pinigil ng ating Pangulo. Anong ibig sabihin nun? At yung pinsan si Martin Romualdez, siya din yung nag-post. 215 congressmen. Anong ibig sabihin nun? Nire-respeto ng ating Pangulo yung proseso. Habang ayaw niya, sana sa impeachment kasi nandyan na yan, sundin ang proseso. Ngayon, kasi pinapahid sa ating Pangulo, sinisisi, nag-react na rin po yung ating Palasyo Malacanang. Ito ngayon yung sabi ni Jose Castro. Sabi ni Jose Castro, the President should not be blamed whether the impeachment trial against Vice President Sara Duterte poses true or not in the Senate, as the matter is entirely the Senate's responsibility. Tama. Ngayon, tungkol naman po doon sa kumakalat na resolusyon, pinakalat ni Bato de la Rosa, sabi po ni Jose Castro, kung matuloy po o hindi matuloy ang impeachment, mukhang hindi po yan sakop ng ating Pangulo. Ang gusto lang namin pong iparating, sana po ay huwag ipahid sa Pangulo kung ano man po ang magiging desisyon ng Senado dyan. Castro said, the palace respects the opinion of protesters who want this impeachment trial against Duterte to progress as part of the government's accountability measures. Pero sana po ay iwaksi nila sa kanilang isipan na may kinalaman ang Pangulo dito. Yan po ay solid responsibility ng Senado. Nasa kamay na po ng Senado kung ano po ang gagawin po nila dito patungkol sa impeachment proceedings. Sinabi naman po ng Pangulo na ito ay nasa kamay na ng Senado at hindi po pakikialaman o makikialam ang Pangulo kung ano man po ang nangyayaring pagdidebate sa Senado. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na impeach na po si Vice President. Kaya po hindi niya ito pakikialaman. Wala po siyang anumang gagawin patungkol dito dahil lahat po ng mangyayari ay nasa Senado na po. Ayaw niyang pakialaman. Tama naman po ang posisyon ng ating Pangulo. Ba't mangingialam doon? Ang daming trabaho yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Makikialam pa sa hindi man niya trabaho yung impeachment. Kung senador pa siya, oo, nangialam siya. Kasi senador siya, senator judge. Pero ngayon, presidente na siya. Ire-respeto niya yung proseso kasi na-impeach na si Sara. Bala na yung Senado. So ito mga kababayan, yung mga reactions ng mga iba-ibang sektor, iba-ibang tao. O ito galing po sa Vera Files Chief. Si Ellen Tordesillas. Galawang kill the impeachment ni Chis. Totoo obvious. Sabi po dito sa report ng Pilipinas Today, pinahayag ni Vera Files President Ellen Tordesillas sa kanyang kolom ngayong Miyerkules. Too obvious pala, hindi totoo. Too obvious na umano ang pagtatangka ni Senate President Francis Chis Escudero na patayin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng pagbubunyag ni Tordesillas na aktibo pa rin umano ang kontrobersyal na joint bank account ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at BP Sara na mayroon umanong kadudadudang 7 deposits noong Marso 28, 2014. Ang ika-69 kaarawan ni dating presidente na may kabuang halagang 193,705,615.88. The deposits could have been birthday gifts for the mayor, which is a violation of Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sa ni Tordesillas. Anya, ang naturang bank account ay isang Pandora's box ng mga Duterte na inaasahang mabubunyag ng anomalies more appalling than the House Squad Committee hearings have uncovered. Malalaman lamang umano ang mga ito kapag pinayagan na ng Anti-Money Laundering Council ang pagsusuri rito para sa impeachment case because an impeachment case is one of the exceptions to the bank secrecy law. Sinabi pa ni Tordesillas na ang battle strategy ng mga Duterte is not to gather enough votes
to block the conviction ni BP Sara, kundi pigilan umano ang Senado na mag-convene bilang impeachment court at ituloy ang trial. So malinaw, mga kababayan, kaya gusto nilang tigbakin sa pamamagitan ng pinapakalat na resolusyon. Walang trial na dapat mangyari. Yan ang agenda nila, mga kababayan. Payag kayo? Sabi kasi po ni Trillanes, dating Senador Trillanes, ang impeachment trial anya ni Sara ay napaka-importanting matuloy dahil dito makikita ng taong bayan na siya ay isang magnanakaw, na tumatanggap ng pera sa drug lord at may diferensya sa pag-iisip. Dahil dito hindi siya karapat-dapat na makahawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Sabi po ni post ni Sonny Trillanes sa kanyang X account, yung dating Twitter. Kaya yung mga senador na kaalyado niya, kakampi ni Sara Duterte, are moving heaven and hell para hindi po matuloy ang impeachment trial. Comes now itong resolution, kill impeachment resolution po. Nakakapangilabot, mga kababayan, ang ginagawa ng ating mga senador. Kaya kung halimbawa hindi matuloy, dumisisyon sila na patayin ang impeachment trial, kailangan gumalaw yung ating mga mamamayang Pilipino. And we appeal to Risa Ontiveros, Laila de Lima, former Senior Associate Justice, Antonio Carpio, to the civil society, to the church. We have to mobilize. Huwag nating hayaan ang ganitong uri ng pagsasalaula ng mismong ating saligang batas. Iba-iba yung mga reactions ngayon, mga kababayan, ng ating mga congressmen. Yan sabi ni Joel Chua, one of the House prosecutors, for me, that is unconstitutional. They are violating their constitutional mandate. Sabi ni Representative Arlene Brusas, hindi tayo pumapayag yan. Hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Sabi ni another House panel prosecutor, Congresswoman Gerville Luistro, Senate has no power to dismiss impeachment case without trial. Sabi ni Raul Manuel, Kabataan Party List, with all due respect, we remind all senators, bahagi ng posisyon nila ang pagtalakay ng kahit anong articles of impeachment. Kaya yung statement po ni Sara Duterte, I want a bloodbath. Gusto niya daw matuloy yung impeachment. Baliktad po. Tingnan ninyo yung ginagawa ng kanyang kaalyado. Mga kaalyado. Pinangunahan na po ni Senator Bato de la Rosa, Duterte Senator de la Rosa, ang kill impeachment resolution. Pinapakalat na niya po para pirmahan ng mga senador. Kaya sabi ko po, pag natuloy itong impeachment trial, dapat itong mga senador na naglabas na ng kanilang posisyon. Without trial, may acquittal position na po sila na sinasabi. Si De La Rosa, si Amy Marcos, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Bongo, mga Duterte senators po. Kailangang ipetisyon ng ating prosecution panel. Huwag dapat sila sumali as senator judges. They should inhibit themselves to sit as senator judges. Kasi garapala na po ang kanilang mga ginagawa. Sabi ni dating congressman at dating spokesperson ni Leni Robredo, Attorney Barry Gutierrez, harapan na tayong niloloko ng Senado. This will be a flagrant and shameful abdication of the Senate constitutional duty if it is adopted. Holding the trial is mandatory once the House votes to impeach. The Senate did nothing for 4 months, and now it will claim it has no time. Harapan na tayong niloloko, sabi po ni Barry Gutierrez. Ngayon ang akusasyon ni Chis Escudero, tila nasanay ng dikta ng Senado daw, ang Senado ng mga ni Speaker Martin. It is a baseless accusation, mga kababayan. Yung pagkukulang nila, yung inupuan nila ng 4 months, sinisisi nila sa Kongreso. Dapat daw sisihin ng Kongreso kasi inupuan ng 2 months. Kayo, 4 months. Mas malala kayo. Kaya sabi po ni dating Magdalo Representative Gary Alejano, kung tatakbo ka man, referring to Chis Escudero, sa 2020, bibitayin ka ng taong bayan. Pag pinaligtas niya si Sara sa impeachment, akala ni Chis mananalo siya. Nagtutulong-tulong po tayo. Ginawa ito ni Chis Escudero. Tutuldukan natin yung kanyang political career.
Sabi ni Yayam Dizon ngayon, sinungaling talaga ito si Tubats. Kaninang umaga, dininay niya sa mainstream media. Ngayon umamin din sa kanya pala galing resolusyon. Yan kampo ng mga Duterte, santambak po ng mga sinungaling. Sanay na sanay magsinungaling.